Ang pangalan niya ay Lila. Kung may dumaan sa kanya sa kalye, baka hindi siya mapansin. Siya ay isang maliit na babae. Ang kanyang buhok ay palaging nakatali sa isang pansamantalang bun, simpleng damit at pagod na mga mata. Pero kung titingnan mo ng mas malalim, iba ang makikita mo. Isang kakaibang lakas tulad ng isang taong nabugbog ng buhay at nagpasya pa ring bumangon. Nakatira si Lila sa isang mahirap na nayon sa labas ng Cebu, sa Pilipinas. Siya ay isang solong ina, iniwan ng kanyang asawa noong ang kanyang anak na babae ay 3 buwan pa lamang. At higit pa sa lahat, baon siya sa utang, walang bayad na upa, walang laman na refrigerator at walang suporta mula sa kanyang pamilya. Noong una, gabi-gabi siyang umiiyak. Siya ay umiyak ng tahimik upang hindi magising ang kanyang anak na babae na natutulog sa isang manipis na kutsyon sa sahig ng sala. Pero sa sobrang pag-iyak, may nagbago. Isang umaga, habang iniisip niya ang kanyang lola, nagkaroon siya ng ideya. Ang kanyang lola, na nawala ng maraming taon, ay kilala sa magagandang sweets na ginawa niya sa mga community party. Mga simpleng sweets tulad ng coconut caramels, condensed milk at ginger cakes at banana sweets na nakabalot sa dahon ng saging. Ang mga ito ay mga lasa na nagpabalik sa mga alaala ng pagkabata ng mahigpit na yakap at walang kabuluhang mga araw. Walang gaanong dala si Lila, ngunit mayroon siyang isang lumang palayok, isang kutsarang kahoy at mga alaala ng mga recipe ng kanyang lola. Kinuha niya ang mga huling barya mula sa drawer, pumunta sa lokal na tindahan at bumili ng kanyang makakaya. Brown sugar, grated coconut at kaunting gatas. Maghapon siyang nagluluto. Ang bahay ay napuno ng matamis na amoy na may halong nostalgia at pag-asa. Nang matapos siya, binalot niya ang mga matamis sa mga piraso ng recycled na papel at lumabas upang ibenta ang mga ito. Naglakad siya papunta sa lokal na palengke, inilagay ang maliliit na pakete sa isang basket at tumayo roon naghihintay na may interesado. Noong una, walang tumigil. Nagmamadaling dumaan ang mga tao, may mga bag na puno ng pagkain. Marahil ay kahina-hinala, marahil ay walang pakialam. Ngunit pagkatapos ay huminto ang isang matandang babae, kumuha ng matamis, inamoy ito, kinagat ito at ngumiti. Ang sarap daw ay nagpaalala sa kanya ng kanyang pagkabata. Bumili siya ng 3 pakete. At sapat na iyon para hindi sumuko si Lila. Nang gabing iyon, kahit kakaunti ang pera niya, nakaramdam siya ng pag-asa. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niya na maaaring may daan palabas. Kinabukasan, gumawa pa siya ng matamis. Pinahusay niya ang recipe gamit ang mas kaunting asukal at mas maraming niyog. Nagsimula siyang mag-eksperimento sa iba pang mga lasa. Naghalo siya sa luya, nagdagdag ng mani at sinubukan ng isang dampi ng asin para sa kaibahan. Ang kanyang anak na babae, bata pa, ay naging kanyang unang customer. Natikman niya ang bawat matamis at nagbigay ng kanyang opinyon ng buong katapatan ng isang bata. Sa paglipas ng panahon, napagtanto ni Lila na hindi sapat na gumawa lamang ng magagandang matamis. Kailangan niyang matutunan kung paano ibenta ang mga ito. Pinanood niya ang iba pang mga vendor sa fair, kung paano sila nakipag-usap sa mga customer, kung paano nila ipinakita ang kanilang mga produkto, kung paano sila gumawa ng maliliit na promosyon. Napagtanto niya na kumakain din ang mga mata, kaya nagsimula siyang mag-ingat ng husto sa packaging. Gumamit siya ng dahon ng saging, makukulay na laso, at mga piraso ng diyot. Nakaisip siya ng isang pangalan, Lila's Delights. Simple, ngunit may kaluluwa. Nagsimulang kumalat ang salita sa bibig. Sinabi ng isang kapitbahay sa isa pa na nagsabi sa kanyang pinsan na naghatid sa kanila sa paaralan na nagbigay sa kanyang guro. Isang araw dumating ang isang malaking order. 50 unit para sa isang kafe sa lungsod. Ito ang pinakamalaking benta na nagawa niya.
Nagtrabaho siya hanggang hating gabi kasama ang kanyang anak na babae na natutulog sa tabi ng kalan, binabalot ang mga matatamis ng may pag-iingat at atensyon. Nang maihatid niya ang order at matanggap ang bayad, pakiramdam niya ay nanalo siya sa loto. Ngunit ang entrepreneurship ay hindi kailanman isang tuwid na linya. Nagkaroon ng mga pag-urong. Minsan, isang supplier ang naghatid ng sira na gatas at nawala ang kanyang buong produksyon. Sa ibang pagkakataon, sinira ng bagyo ang kanyang stall sa palengke at kinailangan niyang magtinda sa bangketa. Minsan, bumaba ang mga benta ng walang paliwanag. Minsan, naisipan niyang sumuko. Ngunit sa tuwing titingnan niya ang kanyang anak, naaalala niya kung bakit siya nagsimula. Hindi lang pera ang gusto ni Lila, gusto niya ng dignidad. Nais niyang magbigay ng halimbawa. Nais niyang ipakita sa kanyang anak na kahit na sa pinakamasamang kondisyon, ang isang babae ay maaring bumuo ng isang bagay gamit ang kanyang sariling mga kamay. At iyon nga ang ginawa niya. Sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang magturo sa iba pang kababaihan sa nayon kung paano gumawa ng mga matatamis. Ang mga nag-iisang ina na tulad niya na mayroon ding mahihirap na kwento, mga anak na pinalaki at mga pangarap na naiipit. Ginawa niyang maliit na pagawaan ng mga matamis ang kanyang tahanan. Ginawa ng bawat babae ang kanyang bahagi. Ang isa ay naghanda ng kwarta. Ang isa ay nag-aalaga sa pagbabalot. Ang isa pa ay naghatid ng mga matamis sa pamamagitan ng bisikleta. At ang bawat babae ay nakakuha ng patas na bahagi. Lumikha sila ng isang maliit na network ng artisanal na produksyon. Lumaki ang kanyang katanyagan. Ang social media ay nagsimulang kumalat sa kanyang kwento. May gumawa ng maikling video na nagkukwento sa kanya at naging viral ang video. Isang lokal na NGO na sumusuporta sa mga micro-entrepreneur ang nakipag-ugnayan sa kanya at nag-alok na tumulong sa pagsasanay, pag-access sa kredito at publisidad. Sa suporta, nakabili si Lila ng mas magagandang kagamitan, na-renovate ang kanyang kusina at nadagdagan ang produksyon. Makalipas ang ilang taon, naimbitahan siya sa isang international food fair sa Tokyo. Sa tulong ng komunidad, nakalikom siya ng pera para sa tiket. Dinala niya ang kanyang mga matamis, ang kanyang kwento, ang kanyang tapang. Ang mga hapon ay nabighani hindi lamang sa mga kakaiba at tunay na lasa, ngunit sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salaysay. Doon, sa isang higante at kakaibang lungsod, nakita ni Lila na ang kanyang trabaho ay tumawid sa hangganan. Sa ngayon, ang Lila's Delights ay makikita sa mga coffee shop, supermarket at airport sa buong Pilipinas. Nakatira pa rin siya sa parehong nayon, ngunit ngayon ay nasa isang maganda at ni-renovate na bahay na may hardin sa harapan. Nagluluto pa rin siya pero nangunguna rin siya. Siya ay nagtuturo, sumusuporta at nagbibigay inspirasyon. Ang kanyang anak na babae, ngayon ay isang teenager, ay tumutulong sa digital marketing ng kumpanya at mga pangarap na mag-aral ng negosyo upang ipagpatuloy ang kanyang legacy. Hindi yumaman si Laila magdamag. Nagtumagal ito ng maraming taon. Hinarap niya ang kahihiyan, pagkabigo, kawalan ng tiwala, sexism, kakulangan. Ngunit ang kanyang kwento ay nagpapakita ng isang makapangyarihang bagay na kung minsan ang tila maliit tulad ng isang homemade sweet ay maaaring maging binhi ng isang imperyo. Ang lakas ng loob na iyon ay mas mahalaga kaysa sa kapital. Ang talentong iyon, kapag sinamahan ng pagtitiyaga, ay maaaring magpalipat ng mga bundok. At ang pagmamahal ng isang ina ay literal na makakapagpabago ng mga tadhana. Hindi niya nakalimutan kung saan siya nanggaling. Minsan sa isang buwan, gumagawa pa rin siya ng isang batch ng matamis gamit ang mga lumang recipe para lang maibigay sa kanyang mga kapitbahay.
Sinabi niya na ito ay upang matandaan ang lasa ng simula. Upang tandaan na kahit na ang lahat ay tila nawala, mayroong isang paraan. At kung minsan, ang landas na iyon ay nagsisimula sa isang simpleng piraso ng candy, ang itinayo ni Lila ay hindi lamang isang kumpanya. Ito ay isang simbolo, isang halimbawa, tahimik at matamis na sagot sa lahat na nagsasabing hindi niya kaya. At ngayon, kapag may nagtanong kung paano niya nagawa ito ng mag-isa, ngumiti siya at sumagot, "Hindi ko ginawa ito ng mag-isa, ginawa ko ito ng may pananampalataya, may trabaho at may asukal. At marahil sa kaibuturan, iyon lang ang kailangan natin, kaunting lakas ng loob, isang kurot ng pananampalataya, at isang masaganang kutsarang tamis sa harap ng mapait na buhay." Hindi siya nagsimula ng malaki. Hindi sa pera, hindi sa isang degree, hindi sa mga koneksyon. Nagsimula siya tulad ng ginagawa ng karamihan. May halong takot, pag-asa at pakiramdam na kung hindi niya susubukan ng isang bagay, walang magbabago. Si Lila ay isa lamang sa maraming kababaihan na nakalimutan ng mga istatistika na nakikipagpunyagi sa pagitan ng kaligtasan at pananampalataya. Ano ang mayroon siya? Isang lumang kawali, isang kahoy na kutsara, at ang recipe na ginagamit ng kanyang lola sa mahihirap na panahon. Ito ay isang simpleng dessert, ang uri na kinakain mo ng tahimik, na may sarap ng pagkabata at oras ng lap. Hindi alam ni Lila kung gagana ito. Ang alam ko lang kailangan kong subukan. Ito ay alinman sa iyon o tanggapin na ang mga araw ay patuloy na magiging pareho, kulay abo at maikli. At gayon ang ginawa niya ang matamis. Inilagay niya ito sa isang simpleng maliit na garapon. Sumulat siya ng isang maliit na label na may pagmamahal. At lumabas siya upang ibenta ito. Kumatok siya sa mga pinto. Binili ito ng ilang tao dahil sa pagiging magalang. May mga taong hindi man lang nagbukas ng pinto at sinubukan ito ng ilang tao at naantig. Sa unang linggo, kumita siya ng kaunti. Ngunit nadama niya ang isang bagay na mas malaki kaysa sa pera. Naramdaman niyang maaari siyang lumikha. At sino mang makatuklas na maaari silang lumikha ng isang bagay, maging ito ay isang matamis na pakikitungo, isang ideya, isang solusyon, ay hindi na babalik sa parehong lugar sa loob kung saan sila nagsimula. Nagsimulang makinig si Lila. Nakinig siya sa mga kritisismo, mga papuri at mga tingin. Natutunan niyang maunawaan kung ano ang hindi sinasabi ng customer. Natutunan niya na ang tono ng boses ay mas mahalaga kaysa sa mga salita, na ang isang tapat na customer ay nagkakahalaga ng higit pa kaysa sa maraming mausisa na mga tao. At ang atensyon ay ginto. Naunawaan din niya ng maaga na hindi sapat na malaman kung paano gawin ang mga bagay. Kailangan niyang matutunan kung paano magbenta, kung paano makipag-usap, kung paano magtiwala sa kanyang sariling halaga. At iyon ay mahirap dahil wala pang nagsabi sa kanya na siya ay may halaga. Walang sino man ang nagturo sa kanya kung paano makipag-ayos ng walang takot, kung paano humingi ng walang pag-urong, kung paano magsabi ng hindi ng matatag at may paggalang. Pero natuto siya, hindi magdamag. Natuto siya sa pamamagitan ng paggawa ng mga pagkakamali. Sa pag-iyak, sa pamamagitan ng pagsubok muli, sa bawat pag-urong, natuto siya ng aral. Sa bawat nawalang benta, isang bagong diskarte. Hindi siya nagbabasa ng mga mamahaling libro. Nagbabasa siya ng mga tao. At doon, sa mata ng iba, naunawaan niya ang pinakadakilang sikreto sa lahat. Walang bumibili ng isang produkto lang. Ang mga tao ay bumibili ng damdamin, pangangalaga, karanasan. Bumibili sila ng kung ano ang nararamdaman nilang buhay. Kaya nagsimulang ilagay ni Lila ang kanyang kaluluwa sa kanyang ginawa. Hindi lang yung candy, kundi yung packaging, yung delivery, yung usapan. Ang magandang umaga, ang kasalukuyang hitsura,
Ang mabait na gesture, unti-unti nagsimula siyang bumuo ng isang reputasyon. Hindi na siya ang babaeng Candy, siya si Laila, yung marunong makinig, ang nakaalala sa pangalan ng kanyang anak. Yung gumawa ng candy na amoy pagmamahal. Sa paglipas ng panahon, iba ang napagtanto niya. Binabago ng organisasyon ng lahat. Dati, ibebenta at gagamitin niya ang pera nang hindi niya namamalayan. Pagkatapos, sinimulan niyang isulat ito. Magkano ang nagastos niya, magkano ang natira, ano ang pinakamaraming naibenta, ano ang naipit. Gamit ang papel at panulat, nilikha niya ang tinatawag ng marami na pamamahala. Ngunit para sa kanya, ito ay pag-aalaga lamang. Ang pag-aalaga sa kung ano ang sa kanya tulad ng pag-aalaga ng isang halaman na kailangang tumubo at ito ay lumaki. Ngunit hindi nakalimutan ni Lila kung saan siya nanggaling. Kaya naman kapag kaya niya, nagsimula siyang magturo sa ibang mga babae, hindi sa walang kabuluhan, ngunit wala sa memorya. Isang alaala kung kailan walang nagturo sa kanya ng anuman at kinailangan niyang alamin ang lahat ng ito sa kanyang sarili. Palagi niyang sinasabi, kung magagawa ko ito ay dahil magagawa rin ng iba. At may isa pang lihim sa tagumpay. Hindi ito nasusukat sa mga numero o parangal. Ang tunay na tagumpay ay magagawa mong gawing tulay ang iyong sakit sa iba. Ito ay lumilingon at nakikita na ang iyong landas ay naging isang landas para sa ibang tao. Natutunan din ni Lila ang kahalagahan ng katahimikan upang makinig ng higit pa at kakaunti ang pagsasalita, upang obserbahan ang merkado ng walang inggit para hindi ikumpara ang sarili, upang gawin ang kanyang sariling bagay sa kanyang sariling oras. Naunawaan niya na ang pagmamadali ay ang kaaway ng matatag na konstruksyon at na hindi ka makakapagtayo ng bahay sa gitna ng bagyo. Kailangan mo munang patatagin ang mga pundasyon. Alam niyang hindi magiging maganda ang bawat araw, na magkakaroon ng masamang linggo, buwan ng pagbaba, at kaya lumikha siya ng mga gawi, disiplina, nakagawian, dahil kapag ang emosyon ay nabigo, ang ugali ay nagpapanatili. Kapag nawala ang pagnanais, nananatili ang pangako sa layunin nang maglaon, nang siya ay inanyayahan na magsalita sa mga paaralan, mga kaganapan at mga programa sa lipunan. Sinabi ng mga tao na siya ay isang inspirasyon. Ngumiti siya, nagpasalamat sa mga tao, ngunit alam niya sa kaibuturan na ang lahat ng ginawa niya ay magpatuloy. Nang sumuko ang marami, nagpatuloy siya. Kapag ang mga tao ay hindi naniniwala sa kanya, siya ay nagpatuloy. Nang siya mismo ay nag-alinlangan, nagpatuloy siya at marahil ito ang pinakadakilang aral ng kanyang kwento. Walang magic formula, walang shortcut. Mayroong paggawa, muling ginagawa, pagsasaayos, pagmamalasakit, pagpupursige. Nariyan ang paglalagay ng iyong puso sa iyong ginagawa. Umiiral na may presensya, nagbebenta ng may katotohanan, naglilingkod ng may dignidad. Si Lila ay hindi naging mayaman sa isang gabi, pero naging malakas siya, naging matalino siya, siya ay naging iginagalang, at marahil iyon ay mas bihira kaysa sa anumang kayamanan. Ngayon ang kanyang mga matatamis ay tumatawid sa mga lungsod. Ang kanyang kwento ay nagbibigay inspirasyon sa marami pang iba. At ang boses niya na minsan nahihiya ay pinakikinggan ng may atensyon. Ngunit ang pinakagusto niyang sabihin ay simple at may kasamang mapayapang ngiti. Hindi ako nagbebenta ng candy. Nagbenta ako ng pag-asa sa maliliit na garapon. At kapag totoo ang pag-asa, palaging may bumibili nito. Dahil sa huli, ang tagumpay ay hindi tungkol sa pagkatalo sa iba. Ang tagumpay ay pagtagumpayan ng iyong sarili. Nakatingin ito sa likod at kinikilala ang landas. Ito ay ang pag-alam na nagmula ka sa wala at nakagawa ng isang bagay na mahalaga at walang makakaalis niyan sa iyo.